top 6 small business ideas in the Philippines. At pwede mong gawin kahit sa harapan lang ng bahay mo. Mga kanegosyo, welcome back dito sa ating YouTube channel. Isa na naman pong makahulugang topic ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya kung ready ka na, tara, simulan na natin yan. Number 1, talipapa. Gulay, prutas, karne, itlog at iba pang mga pwede mong ibenta dyan sa harap ng bahay mo. Mga kanegosyo, ito pong ganitong klase ng negosyo ay talagang sigurado ako natatangkilikin nito ng tao. Bakit? Dahil itong mga pagkain na to ay essential para sa buhay nating mga tao, ng mga Pilipino at maging ng mga taga-ibang bansa. Basta tao ka, siguradong kailangan mo to. Kaya sigurado ako mga kanegosyo na talagang itong negosyong ganito ay tatangkilikin ng mga tao. Dahil kailangan natin yan di ba? Kung maalala ninyo mga kanegosyo, noong pandemic, lahat ng negosyo dito sa Pilipinas pina-freeze ng gobyerno maliban sa pagkain, di ba? Bakit? Katulad na sinabi ko kanina, mga kanegosyo, essential yan. Kaya kapag ganyan ang business mo, talagang ikaw ang puntahan ng mga tao dahil yung pangangailangan ng mga tao ay matatagpuan walang iba kung hindi sa tindahan mo. Syempre, pwede mong gawin yan kanegosyo kahit sa harap lang ng bahay mo. Kung meron kang kahit maliit na pwesto lang dyan kanegosyo, maglagay ka ng mga karne dyan, magkatay ka ng baboy, ng manok, magtinda ka ng mga gulay, magtinda ka ng bigas, magtinda ka ng prutas, magtinda ka ng itlog. Mga kanegosyo, sigurado ako yung mga ganyang klaseng pagkain ay bebenta kasi pagkain. Kaya ayan ang ating number 1. Number 2, sari-sari store. Alam ko marami sa mga subscribers natin dito sa ating YouTube channel mga sari-sari store owners kagaya ko. Kaya etong ganitong klase ng negosyo ay talaga namang maaasahan mo pagdating sa pangkabuhayan. Mga kanegosyo, nung pandemic, hindi lang yung mga panindang pagkain ang talagang namayagpag noon, maging ang mga sari-sari store. Naalala ko nga mga kanegosyo, nung ako po ay nasa sabunan business pa, nung ako po ay yun pa ang aking business, meron ako mga katabing sari-sari store sa aking negosyo, talagang sila ay hindi pinapasarado ng gobyerno, ng munisipyo, kasi doon mo rin mabibili yung mga pangangailangan ng tao, di ba? Yung mga tingin ng paminta, mga tingin ng asukal, kape, di ba? Talagang yung sari-sari store, napakatagal na panahon na po na nagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Kaya kapag ganyan ang business mo, talaga namang ikaw ang pupuntahan ng mga tao. Sari-sari store business. Marami nagsasabi sa akin, nako, sari-sari store, ang dami nang gumagawa niyan. Ang dami nang may mga ganyan, tabi-tabi na, kaliwat kanan, harap likod, may sari-sari store na. Nagtayo na ng sari-sari store yung kakilala mo, yung kaibigan mo, nagtayo yung isang kaibigan mo, tapos ikaw magtatayo ka rin na sari-sari store. Di ang dami nyo na. Totoo naman yan mga kanegosyo, hindi po natin dinidina yan. Pero ang laban natin dito mga kanegosyo is pagandahan na lang tayo ng mga customers, ng good customer service, I mean mga kanegosyo, At syempre, dapat yung mga produkto na ibinibenta mo sa tindahan mo, talaga naman sigurado ka na bibili ng mga tao. Yung mga basic needs mga kanegosyo, mga delata, mga ganyan. Pwede ka rin magtinda ng mga school supplies sa sari-sari store mo. O kung gusto mo manghikayat ng mga customer na talagang hindi sa paninda mo, magtinda ka ng laruan. Proven yan kanegosyo. Ayan ang isa sa mga bumubuhay sa tindahan namin, yung panindan laruan. Bakit? Kasi mga kanegosyo, yung mga bata, walang suki-suki yan. Hindi katulad ng mga matatanda, kapag ikaw nakita kang nagbukas ng negosyo, talaga naman minsan hindi natin masabi, di ba? Napapataas yung kilay. Wala yan, magsasara din yan, di ba? May mga ganun sila, huwag ka dyan bumili, doon tayo kanina. May mga ganun kasi sa mga matatanda. For sure, kung ikaw sari-sari store owner ka, alam ko, nagigets mo kung ano yung ibig ko sabihin dito. Pero kapag ka ang target market mo, kanegosyo, ay mga bata at nagtinda ka ng mga laruan, proven yan kanegosyo, talagang dadayuhin ka ng mga kabataan para bilhin yung mga gusto nila sa loob ng tindahan mo. Dahil yan ang isa sa mga strategy na ginamit namin nung kami po ay nagsisimula sa aming negosyong sari-sari store. Kasi napapansin namin, bakit kaya yung mga ganito, yung mga tao dito
Parang ayaw pumasok sa tindahan namin. Parang ayaw nila bumili sa tindahan namin. Bakit kaya? Tapos nakikita namin, dinadaan-daanan lang kami, doon bumibili pa sa may malayo. Pagka nakita mo naman dumadaan sila, yung bit-bit na mga produkto na binili nila doon sa medyo malayong tindahan, meron din naman sa amin. Okay naman yung presyo namin, hindi naman kami masyadong mataas at hindi rin kami masyadong mababa. Yung tipong malulugi na yung tindahan namin kapag pinresyohan namin ng ganong kababa. Nakikita namin, bakit kaya ganun? Doon namin na-realize mga kanegosyo na yung mga matatanda pala, kapag kakilala si ganito, syempre doon sila bibili at syempre hindi pa nila nakakasanayan na magpunta sa tindahan mo para doon bumili. Kung baga mga kanegosyo, nananantya pa sila, nangangapa pa sila. Pero katulad na sinasabi ko, kapag ang target market mo mga bata, walang magagawa yan. Basta nakita nila yung produkto o yung laruan na gusto nilang bilhin dyan sa loob ng tindahan mo, siguradong sigurado kung mga kanegosyo na pupunta sila sa'yo para bumili sa tindahan mo. At walang magagawa yung mga magulang nila. Sila pa mismo yung maghihila sa magulang nila para pumunta sa tindahan mo at bumili ng paninda mong laruan. Tapos yung mga magulang nila makikita, uy, may paninda rin pala kayong ganito, may paninda rin pala kayong ganyan. Siyempre, ikaw sa isa sa restaurant, yes, opo, nag-o-offer din po kami ng mga ganitong produkto. Doon na mga kanegosyo na mabibreak yung barrier na tinatawag between you as a new sari-sari store owner at sa mga magulang na mga bata. So yung mga bata mga kanegosyo, pang ano mo lang, pang intro mo lang, pero ang talagang tinatarget mo doon yung mga magulang nila. At ang sari-sari store business mga kanegosyo, proven na po na naghahatid ng income para sa pamilyang Pilipino. Kaya masasabi ko na marami na rin pong umasenso na sari-sari store owner. Yung mga naluging sari-sari store owner, probably mga kanegosyo, meron pong mali sa ginagawa nila. May mali sa sistema nila at tatalakayin natin yan sa mga susunod na vlog natin. Okay? So yun mga kanegosyo, pangalawa natin is sari-sari store business. Number 3, damit mga kanegosyo. Yes, kasuotan. Alam niyo po, ito talagang masasabi natin na kabilang siya sa pangunahing pangangailangan ng mga tao, ang ating mga kasuotan. Hindi ka naman po pwede lumabas sa kalsada na nakahubad ka. Bawal yun, di ba mga kanegosyo? Kaya obligado ang lahat ng tao na bumili ng kasuotan. At lalo na kung ikaw, pinaplano mong magnegosyo ng ganitong klase, basta galingan mo, siguraduhin mo na kalidad yung binebenta mo at syempre, affordable, hindi ba mga kanegosyo? Kahit sabihin mong sarili mong brand yung ibenta mo, kahit hindi ka magbenta ng mga signature brands, talagang tatangkilikin yan tao, basta galingan mo sa marketing mo, gandahan mo yung customer service mo, at syempre, maging totoo ka sa mga ibinebenta mo. At ang kagandahan dito mga kanegosyo, pwede mo tong gawin kahit nasa loob ka ng bahay mo. Paano? Andyan ang TikTok, andyan ang Shopee, andyan ang Lazada, andyan ang Facebook. Pwede ka rin magbenta dito sa YouTube. Napakarami ng source kung paano mo siya i-market sa tao. Depende na lang sa'yo kung paano mo yung gagawin. At napaka-minimal lang naman ng puhunan dito mga kanegosyo. Pwede kang pumunta sa Taytay, sa Baclaran, sa Quiapo, bumili ka ng mga damit doon, i-post mo sa Facebook, presyuhan mo ng affordable mga kanegosyo, sigurado naman ako na meron at merong tao na magkakaroon ng gusto diyan sa tinitinda mo. Or kung wala ka pa masyadong puhunan, pwede kang mag-TikTok affiliate mga kanegosyo. Humanap ka ng mga shop doon na nag-o-offer ng affiliate, tapos bumili ka kahit isang piraso lang ng kanilang produkto, and then i-post mo sa TikTok mo, i-post mo sa Facebook mo, kikita ka sa ganyang paraan mga kanegosyo. Ang kinakailangan mo lang is internet, cellphone mo, tapos yung produktong ibebenta mo, at syempre ikaw kanegosyo. Kinakailangan gandahan mo kung paano ka magsasalita sa tao at kung paano mo i-market yung produktong ibebenta mo. Number 4, internet or Wi-Fi connection. Alam niyo yung mga PisoNet kanegosyo? Ayan po, napaka-importante po niyan. Alam niyo sa panahon natin ngayon na tayo ay nasa digital age na mga kanegosyo, napakabagal po gumulong ng buhay kung wala tayong access sa internet. Totoo yan mga kanegosyo. Pero marami pa rin po sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan na hanggang ngayon hirap na hirap pa rin po maka-afford ng kanilang internet connection, yung mga medyo nasa laylayan na. Kaya kung ikaw maabilidad ka kanegosyo
at gusto mong gamitin yung pagkakataon, yung opportunity para kumita ka ng pera at makapag-start ka ng sarili mong negosyo, kahit ikaw ay nasa loob lang ng bahay mo, pwede kang mag-business ng mga PisoNet na makakakonect yung mga kababayan natin Pilipino na hindi maka-afford ng kanilang sariling internet connection. Mga piso wifi, mga ganyan kanegosyo. Palagi nyo pong tatandaan mga kanegosyo na ang business or ang pagninegosyo ay nakadesenyo po yan para makatulong sa mga tao. At hindi po yan palaging tungkol sa pera-pera lang. Kaya kung ikaw gagamitin mo yung talino mo, yung abilidad mo, yung galing mo para itulong sa mga tao, talagang yung balik sa nun kanegosyo, talagang limpak-limpak at umaapaw. Kaya gamitin mo sa mabuti yung talino mo. Number 5, motor repair shop mga kanegosyo. Alam nyo, napaka-traffic po sa Pilipinas. Kaya maraming mga tao na instead na bumili ng kanilang 4 wheels, mas pinipili na lang na bumili ng isang motorsiklo dahil mas practical nga naman. At sa dami ng mga bumabiyahe o mga motorista na gumagamit ng motorsiklo, sigurado merong mga tao na nasisiraan ng motor, hindi ng baeta, ng motor. At kapag nagkaroon sila ng sirang motorsiklo, maghahanap sila ng mga tao o negosyo na maaaring magkumpuni ng kanilang service. At kung ikaw may abilidad ka na gumawa o magkumpuni ng mga nasisirang motorsiklo, pagkakataon mo na kanegosyo na gamitin ang kagalingan mo para kumita ng salapi. Alam niyo mga kanegosyo, kung ikaw meron kang kahit sabi mo medyo maliit na espasyo sa harap ng bahay mo, kahit sa gilid pwede yan, simulan mo na yung ganyang business. Gamitin mo yung abilidad mo, yung angking kagalingan mo para kumita ka ng pera. Alam nyo mga kanegosyo, yung skills po, hindi po natin yan basta tinatago lang. Kailangan po inilalabas natin yan. Kailangan minamaximize po natin yan mga kanegosyo para makatulong tayo sa tao at nang sa ganun kumita tayo sa pamamagitan ng abilidad na ipinagkaloob natin, na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. So, motor repair shop. Kung hindi ka naman marunong gumawa o magkumpuni ng motorsiklo, wala namang problema doon kanegosyo. Gamitin mo yung abilidad mo, yung utak mo, yung talino mo para mag-hire ng isang tao na marunong magkumpuni ng motorsiklo. Ikaw may espasyo ka, meron kang naipong konting halaga para makapagsimula ng ganyang klase ng business, i-hire mo siya. Pwede mo siya bayaran ng arawan o depende sa pag-uusap nyo. Pwede ka negosyo na maghati kayo 50-50, 50-40, 60%, tas 60% sa'yo, 40% sa kanya. Depende sa sistemang gusto mong ipatupad sa sarili mong negosyo. Basta, ikaw bahala sa sistema mo. Kung hindi mo kaya magkumpuni, mag-hire ka ng isang tao na marunong gumawa. Ganyan lang po mga kanegosyo, hindi ba? Alam ko marami ng mga Pilipino ang gumagawa ng ganito. Kapag ka nakaipon ka ng konti sa ganyang klase ng business, pwede kang bumili ng iba pang mga parts na pwede mong i-display sa unti-unting lumalaking negosyo mo, lumalaking tindahan mo para ibenta rin sa mga parokyano mo. Ayan, motor repair shop mga kanegosyo. Sana po nakakakuha kayo ng kahit konting idea dito sa pinag-uusapan natin. At ang pang-anim natin mga kanegosyo, ito po, para po ito sa merong mga malawak na bakuran, especially sa mga nakatira sa probinsya, pwede kang mag-alaga ng mga hayop, baboy, kambing, manok, yan mga kanegosyo. Kung medyo tight ang budget mo, wala ka masyadong malaking puhunan, pwede kang magsimula sa mga, alam mo yung sisiw na 45 days. Alam niyo mga kanegosyo, naalala ko nung kabataan ko, ganito ang negosyo ng mga magulang ko. Bibili kami ng mga sisiw, yung mga 45 days na tinatawag, aalagaan namin yan, pakakainin namin yan, palalakihin namin yan hanggang sa umabot ng pang 45 days. Pagkatapos, saka namin kakatayin. Alam niyo kagandahan dito mga kanegosyo, sisiw pa lang po, si mama magaling inaalok niya na sa mga kapitbahay namin, "Uy Mars, may alaga ako dito, kapag lumaki to, bumili ka naman sa akin ha, kakatayin namin to." Diba? Hindi pa man lumalaki yung mga sisiw, hindi pa man nagiging ganap na manok, at hindi pa man nilalatag sa katayan, sold out na kagad mga kanegosyo. Katulad na sinasabi ko, kailangan gamitin natin yung ating angking abilidad para sa pagmamarket na sarili nating business, yung mga inuumpisahan nating negosyo. Kasi kahit gaano kaganda yung produktong binibenta mo, kung hindi naman magiging aware ang mga tao na nag-e-exist yung produktong binibenta mo sa merkado,
baliwala yan mga kanegosyo. Kaya galingan natin sa pagmamarket ng ating mga sariling business. Kahit gaano pa kaliit yan mga kanegosyo, ipagsigawan natin sa mga tao na tayo ay nagtitinda ng ganitong klase ng mga produkto, i-alok natin yan. Huwag tayong mahihiya mga kanegosyo, kasi kung gusto nating umasenso sa buhay, kung gusto nating umasenso at lumaki yung ating negosyo, dapat sa sarili natin mag-uumpisa. Maging proud tayo sa ating ginagawa mga kanegosyo. Ayun na sinasabi ko. Kaya kahit ikaw konti lang ang ipon mo at meron ka nang naisip na isang brilliant idea na gusto mong simulan at gawing negosyo ito, ngayon pa lang maging proud ka na, i-build mo yung confidence mo, humarap ka sa tao, maging aware sila, ipagsigawan mo, i-alok mo sa kanila. Sigurado ako mga kanegosyo, magiging matagumpay yung business na gagawin mo. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo, maraming salamat sa oras mo. Kung meron ka pang naisip na negosyo na pwede mong idagdag dito sa 6 na tinalakay natin ngayong araw na to, i-comment mo dyan sa baba. At kung meron kang natutunan mga kanegosyo, masaya ako para sa'yo. Sana ganun din ang lahat ng mga nakakapanood sa atin. Kahit konti, nagkaroon kayo ng idea sa mga pinag-uusapan natin. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat po ulit at kita-kita tayo sa susunod na video.